Dito ang divide ng mga original stockholders at ng mga stock traders. We all are made to believe na we can also partake in the wealth creation through trading of stocks, where in fact sa pagbebenta ng paper o digital stock certificates nakikreate ang wealth o ang pera, hindi sa trading. Ang mga original stockholders ay may hawak ng shares bago pa ito ibenta sa publiko. Ang mga stock traders bumili ng shares after listed na sa PSE. Ang mga original controlling shareholders ay kadalasan founders, early investors, family owners, parent company, or institutions na may malaking stakes. Kadalasan, retail investors or market participants na bumibili at nagbebenta sa stock market ang mga stock traders. Malaki ang influence ng original o controlling stockholder, samantalang katiting ang influence ng stock trader kung mayroon man. Ito ay dahil may access sa information, strategy, board decisions, and corporate direction ang mga original o controlling stockholders. Samantala, ang mga stock traders umaasa mostly sa public information, news, disclosures, charts, rumors, and market sentiment. Kapag nagbenta ang mga original na controlling shareholders, converted ang digital o paper shares to cash, sigurado ang gain, walang loss. Diyan talaga sila kumikita. Kapag nagbenta ang mga stock traders, may gain or loss depende sa market price. Kumikita mainly ang mga original o controlling stockholders through IPO, secondary sale, follow-on offering, dividends, or appreciation of retained earnings. Kumikita mainly ang mga stock traders through price movement. They buy low and sell high and a bit of dividends. Pabor sa kung titignan natin, sino talaga ang yumayaman sa stock market? Obvious na ang mga bilyonaryo at ultra-rich dahil sila lang ang may kakayahan magpalista sa stock market bilang original or controlling stockholders. Hindi meaningful ang control ng mga retail stock traders kapag bumibili na sila sa stock market. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.